Hi kids! It's me, your teacher Ian. At nandito na naman si teacher para tulungan kayo sa pagsasagot ng mga activities at mas maunawaan mo pa ang aralin dito sa edukasyon sa pagpapakatao o ESP. Ang ating tatalakayin para sa linggong ito, pagpapamalas ng pagkamalikhain at pagmamalasakit sa kapaligiran. Ito ang ikawalong linggo ng third quarter. Para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa akin channel, mag-subscribe na kayo para updated lagi kayo sa lahat ng latest videos na i-upload ko. At kung gusto nyo man-notify kapag may bagong upload na video sa teacher, i-click mo lang ang notification bell. Sa nakaraang aralin ay nakapagpakita ka ng mga paraan kung paano makatutulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa loob ng tahanan maging sa paaralan para sa mabuting kalusugan. Ngayon naman ay pag-aaralan mo kung paano magmamalasakit sa kapaligiran sa pamamagitan ng pagre-recycle ng mga lumang gamit. Kapag sinabi natin pagre-recycle, ito yung paggamit muli ng mga bagay na nagamit mo na. Halimbawa, bumili ka ng inumin na nakalagay sa plastic. Plastic na plastic bottle. Sabihin na natin plastic bottle. So, yung plastic bottle, imbis na itapon ay ginamit mo ito upang mapakinabangan pang muli. So, yun yung pagre-recycle, no? Pagmasdan natin ang mga larawan, ano ang mapapansin ninyo? Tingnan nyo itong bata dito. Yan, may dyaryo. Ayan. Tapos, nagugupit siya at meron siyang pang kulay. Dito naman, yung tsinelas ay ginugupit niya. Tapos, ginawa niya itong gulong. Yan, siguro gagawa siya ng laruan. Tapos, dito, ayan, gumawa naman itong bata ng parang flower vase. At dito naman sa kabila, okay, parang nililinisan niya yung bote, siguro gagamitin ulit, no? So, yun yung mga mapapansin natin dito sa larawan. Ang lahat ng ito, ang ginagawa nila ay sila ay nagre-recycle. Ibig sabihin, ginagamit nilang muli ang mga bagay na napakinabangan na. Yung akala natin na patapon na ay hindi pa pala. Pwede pa itong magamit muli. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makagagamit ng mga bagay na patapon, ngunit maaari pang pakinabangan. O ito nga yung tinatawag na pag-recycle. Ang ating mundo at kalikasan sa kasalukuyan ay unti-unti nang nasisira at marami sa atin ang walang pakialam dito. Akala ng iba, dahil patuloy tayo nabubuhay dito sa mundong ibabaw, ay wala nang nangyayaring problema sa ating mundo. Malaki na ang kinahaharap nating problema, ang ating suliranin sa ating mundo, sapagkat patuloy itong nasisira dahil na rin sa kapabayaan nating mga tao. Ikaw ba ay may pakialam sa ating kalikasan? Mahal mo ba ang inang kalikasan o yung tawag natin sa kanya ay Mother Earth? Nais mo ba itong matulungan? Alam niyo kung iisipin lang natin lahat ng tao kung ganito ang pag-iisip na ako sa sarili ko, hindi ako magtatapon ng basura kung saan-saan. Kung lahat ng tao ganyan ang naiisip, sa tingin mo ba, may makikita ka pang basura nakakalat sa kung saan-saan na lang? Wala, hindi ba? Kung yun ang naiisip natin, ang bawat isa sa atin, na magkaroon ng malasakit sa ating mundo. Ang lahat ng ito ay hindi mangyayari. Yung mga problema sa patuloy na pag-init ng mundo ay hindi siguro natin nararanasan sa ngayon. Kung noon pa lang minamahal na natin ang ating mundo.
Gawain sa pagkatuto bilang isa. Lagyan mo ng check kung ang larawan ay nagpapakita ng mga paraan upang magamit ang mga bagay na patapon, ngunit maaari pang pakinabangan. Lagyan mo naman ng X kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Number 1, babasahin ko na lang ha. Tapos tingnan nyo yung picture. Dito tayo sa number 1. Nay, maaari ko bang ibahagi itong mga luma kong damit? Ang ilalagay, check, kung ang larawan ay nagpapakita ng mga paraan upang magamit ang mga bagay na patapon, ngunit maaari pang pakinabangan. Tapos, X daw kung hindi. Number 2, tingnan ang larawan. Babasahin ni teacher. Itay, pwede po bang taniman ko ang mga ito? Lata, may hawak siyang lata, no? Lata ng pintura. Kasi may brush eh. So, ginamit sa pagpipintura. Next, number 3. Ate, maaari niyo po ba akong turuan kung paano maging flower vase itong lumang bote ng soft drinks? Number 4. Ayan. Medyo maliit na. Nay, itapon na po natin itong mga luma kong damit. Ayoko na po silang makita. Yaman siguro, no? Itatapon na daw yung lumang damit. Ayan. Number 5. Nanay, itapon ko na po ito. Kalat lang po ito eh. Siguro ito na sa, niya, sa may ulo. Sa may ulo na yan ay pile lang mga dyaryo, patong-patong na dyaryo or papel. No? Na itatapon na daw niya. Dahil kalat lang daw. Biniyayaan tayo ng poong may kapal ng napakaganda at napakayaman na kalikasan. Ngunit unti-unti na itong nauubos at nasisira, lalo na yung mga puno. Hindi ba? Ano nangyayari? Para sa kanila, sa maraming tao, ay ito ay tanda ng progresibong nangyayari sa ating komunidad na may building na susulpot, na dati bukirin yun, di ba? Para sa kanila, pag-unlad. Oo naman, isa nga itong pag-unlad, oo, pero sana maisaalang-alang din yung ating kalikasan sa ganitong bagay. Na tayo ay kumukuha ng malalanghap, malinis na hangin na malalanghap sa kalikasan, sa ating mga puno na unti-unting nawawala dahil pinapalitan ito ng urban na komunidad na kung saan maraming mga gusali, babahay, at kung ano-ano pa na pinapalitan yung mga puno. Sana kung magpuputol ng puno ay mapalitan din ito ng panibago. Hindi lang isa, sapagkat yung pinuputol nila ay ilang dekada. 'Di ba? Ilang dekada na. Pagka sinabing dekada, pag isang dekada ay 10 taon. Bago pa lumaki yung itatanim nila. At sana hindi lang isa, kung pwede 20 kapalit ng isang puno, sapagkat di naman natin alam kung yun itatanim nila ay mabubuhay, hindi ba? Dahil tayo ay walang pagmamalasakit dito, ayan, nauubos na nga, di ba? Marami kasing walang malasakit sa ating kalikasan. Maaari pa natin mailigtas ang kalikasan. Isang paraan ang pagre-recycle o paggamit muli sa mga bagay na patapon ngunit maaari pang pakinabangan. Ito ay isang magandang pag-uugali at pagmamalasakit sa kalikasan. So, isa lang to sa mga paraan kung paano natin maipakikita ang ating pagmamalasakit sa ating kalikasan. At saka yung paggamit ng plastic. May mga pagkakataon na hindi natin naiiwasan ang paggamit ng plastic. Pero kung kaya naman iwasan ang paggamit ng plastic, ay gawin natin. Sapagkat ang plastic, bago ito matunaw, ilang libong taon ang bibilangin bago matunaw ang plastic. No? At kung susunugin naman natin ito, dahil sa tingin nyo, yun ang paraan para ito ay matunaw, mawala, ay ito naman
ay hahalo sa hangin na nilalanghap natin na makasasama naman sa ating kalusugan. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Lagyan mo ng smiley o masayang mukha kung ang gawain ay nagpapakita ng mga paraan upang magamit muli ang mga bagay na patapon ngunit maaari pang pakinabangan at sad face naman kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Number 1. Mami, bakit hindi po natin gawing bulaklak itong lumang papel? Number 2. Tatay, lagyan po kaya natin ng mga tanim itong lumang gulong po ng sasakyan. Number 3. Bakit ayaw nyo pa po itapon yung mga plastic bottle? Kalat lang po ang mga iyan. Number 4. Ayoko na ng mga lumang gamit dito sa bahay. Please, itapon nyo na po. At number 5, magandang gawin nating lalagyan ng mga lapis at krayola ang mga latang ito. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Lagyan ng check kung gaano mo kadalas ginagawa ang mga gawain sa ibaba. Gawin ito sa iyong sagot ang papel. Ito pwedeng sinanay na magsulat or kahit sinong gumagabay sa inyo para lalagyan na lang ng check. Ito ay kung ano yung totoo, kung madalas ba talaga, minsan o hindi. Number 1, tumutulong ako sa pagre-recycle. 2, tumutulong ako sa paghahanap ng mga bagay na maaari pang magamit at pakinabangan. At number 3, hindi ako agad-agad nagtatapon ng mga gamit na nasa tingin ng iba ay basura na. At para sa ating pangwakas na gawain, masasabi mo na ikaw na ang magsusulat. No? Hindi na kailangan na i-drawing pa mga ito. Ito lang ay clue sa kung ano yung isasagot nyo dito sa mga nawawalang letters para mabuo yung salita at itong buong diwa ng ating pangwakas na ideya o natutunan natin dito sa aralin. Ang pagre ay isang magandang pag-uugali at sa at ito. Ayan, kukumpletuhin lang yan sa inyong notebook. And that's it. Thank you for watching, kids. Good luck sa inyong pagsasagot. See you in my next video. Goodbye!